maganda na ng ating sarili. Magkaroon tayo ng maikling katahimikan, reflection of silence before we start our worship service. Sige po. At before I call Brother John to preside us sa ating worship service, ay tayo po muna ay manalangin. Sige, let's pray. Lord, we thank you for this day, this blessed day, na kayo po ang nagbigay sa amin ng magandang panahon, Panginoon, at naibsan ang init ng panahon. At isang malaking bagay po ito para sa amin na inihanda niyo ang aming mga sarili sa aming pagsamba ngayon. At muli po haharap kami sa iyo at kami, Panginoon, bilang makasalanan, nalilinis ng iyong banal na dugo, ay narito, Panginoon, sasambat pupuri sa iyo. Pag-isahin niyo po kami sa pagsamba, Panginoon. Samahan niyo po kami, katagpuin niyo po kami, Panginoon. Busugin kami ng iyong mga salita. Pagpalain po kami nito. Maging kalakasan namin ito, Panginoon. At maging ang manggagawa po ninyo, natatayo sa iyong harapan, maging channel of blessings na aming matatanggap mula po sa iyo. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. Gabayan niyo po siya and guide us all throughout this day para sa aming pagsambo sa iyo. At kayo ang aming maluwalhati at mataas. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. So before that, before I call Brother John, there's an announcement po na ating regularly na ina-announce, no, and more and particular yung nalalapit na singles hindi kampiyon singles conference, singles conference sa June 27, yan po ay sa ATS gaganapin at meron po tayong registration, ongoing registration yon at walang iba po, si Pastor Rene po ang ating speaker doon. So we announce and we inform the singles, mga kabataan natin ay makasama po kayo doon sa singles conference. Nagaganapin sa June 27, that's Saturday po. Aside from that, ay meron tayo, of course, yung Revamp Bible Teachers Retreat. Yan po ay gaganapin sa, may petsa ba nakalagay? 30 to 31 ng August, At registration is ongoing na rin. This early. So, sa UPLB po, hosted by Grace Baptist, tama ba? CLB, no? So, ang Los Baños, ating mga kapatid sa Los Baños ang hold po ng Bible Teachers Retreat, So, isang opportunity po 'yan para sa mga nagtuturo sa atin, na lumago sa kanilang ministry. So, aside from that, meron pa tayong isang of course, ang tayo po ay isang outreach po ng SGRCC, ng Sovereign Grace Reformed Christian Church ng Morong, with Pastor Erwin Cadalin as our pastor and with a oversight po ng SGC, with Pastor Rene, ay tayo po ay nagpapatuloy ng gawain dito sa Kapalaran. We start the service 9:30 to 10:30. Meron po tayong Bible study or sort of Sunday school. And after that, yung ating worship service, 10:30. And then after nun po, ay 1:30 start po natin. Magkakaroon po tayo ng devotional type ng study of studying the Word of God, and prayer. And that would be around 3:30 po ng hapon. So you could stay with us and learn the Word of God in a devotional type lang po sa pag-afternoon.
So, at this point po ay tawagin po si Brother John, no, para po tayo pangunahan sa ating worship service. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Ngunit bago po yun ay bumasa po muna tayo ng isang psalm. Tayo po ay nasa Psalm 119, verses 25 to 32. Psalm 119, 25 to 32. Verse 25. Dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko. Muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. Nang ipahayag ko ang aking mga lakad, sinagot mo ako. Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. Ipaunawa mo sa akin ang daan ng mga panuntunan mo. At ang aking bubulay-bulayin ang kahanga-hangang mga gawa mo. Ang kaluluwa ko'y natutunaw dahil sa kalungkutan. Palakasin mo ako ayon sa iyong salita. Ilayo mo sa akin ang mga maling daan at malugod na ituro mo sa akin ang iyong kautusan. Ang daan ng katapatan ay pinili ko, ang mga tuntunin mo'y inilagay ko sa harapan ko. Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo, O Panginoon, sa kahihiyan ay ilayo mo ako. Ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo kapag iyong pinalaki ang puso ko. Dahil ang Panginoon ay ating manlilikha, siya lamang ang may kakayahan na gumawa ng mga bagay na ating nabasa. Kaya tanging salita lamang ng Diyos ang may kakayahan magbigay sa atin ng buhay at makapagbigay sa atin ng lakas. Kaya purihin po natin ang Panginoon, tawitan ang paggawa ng revival sa ating kalagitnaan. Awitin po natin ang unang himno, Revive Thy Work, O Lord. Tayo po tumayo sa ating po pag-awit.
Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, kami po'y narito upang sambahin po ang inyong pangalan. Kami po'y nagpapasalamat na kayo po ang aming manlilikha. Kayo po ang nakakaalam na makabubuti sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa inyong pong salita, sa kayamanan nito. Ito lamang ang tanging makapagbibigay ng kagalakan sa amin. Ito lamang ang makapagbibigay ng buhay sa amin. And we continue to praise you, Father, that you indeed gracious to let us hear and even respond, Panginoon, sa inyo pong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pagliligtas. Maraming salamat sa aming Panginoong Jesus. And we continue to praise you, Father, sa richness ng inyo pong mga salita na even ngayon, Panginoon, na aming pong pag-aaralan. We pray this, Father, and we praise you in Jesus' name. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At magpapatuloy po tayo sa ating pong scripture reading. At tayo po ay nasa Acts 4:23 to 37. Ang huling pangyayari po ay katatapos lamang ng confrontation nila Apostle Peter and John sa mga elders and scribes sa Jerusalem. Sila ay tinakot, binantaan, ngunit sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagpatuloy sa pagproklama ng hindi maitatanggi na manggagaling na ay nananalangin ang mga apostles ng boldness. Let's all read verse 23 to 37. Pagkatapos na sila'y mapalaya, pumunta sila sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sinabi sa kanila ng mga punong pari at ng matatanda. Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon, ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at mga bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran upang gawin ang anumang itinakda ng inyong kamay at ng inyong pasya at na mangyayari. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at pagkaloob mo sa inyong mga alipin na masabi ang iyong salita na may buong katapangan. Habang iyong inuunat ang iyong kamay upang magpagaling at ginagawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Tutulungan ng mga mananampalataya. Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa at puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, ngunit lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus at sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. 34. Walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilhan ng mga ito. At inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Si Jose, isang Levitang tubo sa Cyprus, na tinaguriang Bernabe ng mga apostol na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob, ay nagbili ng isang bukid na kanyang pag-aari at dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Bilang tugon po sa ating binasa, tayo po muli umawit sa ating next hymn, This is my Father's World. Tayo po ay muling tumayo sa ating pong pag-awit.
is my Father's word. I rest me in the throne of rocks and trees, of skies and seas, peace and the wonders flow. This is my Father's word. The birds their carols raise, the morning light, the lily white, declare their Maker's praise. This is my Father's word. He shines in all that's fair. In us, as I hear him pass, he speaks to me everywhere. This is my Father's word. Oh, let me never forget that though the road seems all so strong, that is the ruler yet. This is my Father's word. The battle is not done. Jesus who died shall rise as one, and be one. Tayo manalangin, O Diyos naming dakila sa lahat. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng kalakasan muli upang humarap sa iyo sa maghapon na ito. Kayo ang nagpala sa amin, kayo ang nag-ingat sa amin, nagbigay ng aming pangangailangan. Pinag-ingatan niyo kami, Panginoon, sa loob ng 6 na araw. At tarito kami sa araw na iyong itinakda upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kayo ang aming mataas, kayo ang aming maluwalhati, kayo ang maging focus ng aming attention for the whole day, Lord, na itinalaga niyo para ikaw ay aming sambahin. Kaya, Panginoon, sa aming pagharap, kami na makasalanan sa iyong harapan ay nilinis po ng inyong banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Narito kami, sasamba po sa iyo. Magiging kalakasan namin ang iyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang mga ngaral na iyong itinayo sa aming kalagitnaan. Maging pagpapala ang kanyang papahayag ng iyong mga salita ayon sa iyong sa katotohanan na pinagkaloob mo mula sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa aming pag-awit, patuloy niyo po kami, Panginoon, bigyan ng ah, kalakasan, ng inspirasyon, ng mga bawat titik na aming inaawit ay maging papuri sa iyo, Panginoon. At ikaw ang aming mataas. Gabayan po ninyo kami, maging ang aming mga kapatid doon sa Moro, sa SGC, ay pag-isahin niyo kami sa pagsamba sa araw na ito, Panginoon. At walang ibang maging focus ang aming attention kung di kayo lamang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito ang aming dalangin. Amen. Makakaupo na po ang lahat. At bago po tayo makinig ng pangaral ni Pastor Rene, ay umawit po muli tayo ng isang hymn, Only Trust Him, in Trinity Hymnal number 724. Every soul I see, a restless mercy with the Lord, and He will surely give you rest by trusting in His word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. For Jesus shed His precious blood, which first needs to be
Jesus is the truth, the way that leads you into rest. Believe in Him without delay, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Come then and join His holy hand, and on to glory go, to dwell in that celestial land, where joys immortal flow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Yung dalawang ito, ang una ay ang pagdating ng Antichrist. Darating daw yung Antikristo na siya ang magpapahayag ng kanyang sarili bilang pinuno at siya ang magbibigay ng direksyon sa mga tao. Magkakaroon ng one world religion. Pero ang ikalawang mangyayari, yung iglesia ng Panginoon, the Church of God, ay tatalikod at susunod sa Kanya. Hindi po sinabing yung may hinang iglesia, hindi sinabi na yung mga may impluensyang iglesia, the Church of God, there will be great apostasy. Merong great apostasy. Sa kabila ng napakadaming maluwalhating paglalarawan sa iglesia at mga pangako sa iglesia, yun po ang malagim na katotohanan na mangyayari na ang iglesia ay tatalikod. Now, hindi po natin inaasahan ito na mangyayari ito ng overnight na pagdating talikod lahat ang iglesia. Hindi po ganon. Ibig sabihin, inihahanda na ang iglesia para doon. Inihahanda ng iglesia. At sabi nga, nung isang mangaralis, pagdating ng panahon na yon, yung iglesia will be dead on arrival. Patay na yung iglesia pagdating doon, kaya handa na siyang tumalikod. At ang isang tapat na lingkod ng Panginoon, ito dapat ang kanyang binabantayan. Na hindi kasama ang lahat ng kanyang nasasakupan doon sa pagtalikod na yon. At ito po yung atin pong, itong gusto kong iatid sa atin dahil unang-una, sabing praying, sabi ko napakahalaga nito kasi ngayon napakabilis na magtayo ng church eh. Basta merong ganitong 12 tayo, gawin na natin itong church. Napakadali at napakaraming churches ngayon. Nung araw, hirap na hirap magtayo ng mga churches. Ngayon, bawat isang church, kapag tatayo ng 4 o 5 churches, kagad. Kaya napakahalaga na malaman natin itong mga katotohanan na ating ilalahad. Basahin po natin ang Revelation chapter 3, beginning in verse 1 hanggang 6. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalan. Ikaw may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungan sa inyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alamin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig at ito tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat at paparihan akong gawa gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan sa iyo.
Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi ng kanilang mga damit at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. At ipapahayag ko ang kanilang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan pa ng kanyang mga anghel. Ang mga may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sa anghel ng iglesia sa tapos hanggang doon na tayo sa 6. Sige, tayo po ay muling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Tayo ay humingi ng talino at gabay. O aming Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa kalayaan naming mag-aaral ng iyong salita. Sana'y palayain niyo rin ang aming isip sa paglalakbay sa kung ano-anong mga alalahanin. Palayain niyo rin ang puso ng lahat, Panginoon, upang maging handang tumanggap ng iyong katotohanan. At bigyan mo nawa kami ng mababang kalooban upang tanggapin namin ang iyong mga kautusan. At muli, Panginoon, ilagay mo nawa sa iyong mga kamay ang iyong lingkod na gagamitin mo ngayon upang maging mabisang instrumento ng iyong katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po isa sa mga 7 iglesia na sinulatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Juan. Bagamat ito yung mga totoong iglesia, pero ito naglalarawan din sa kalagayan ng maraming iglesia na dapat nating malaman. Dito po, sinabi ng ating Panginoon at makita natin sa maraming mga title, ito pong pangalan ng lugar nila ay Sardis, the dead church, ang patay na iglesia. Kaya yan po ang ating titignan, yan po ang ating pag-aralan, mag-autopsy po tayo ngayon. Iandaan yung mga guantes at may nakahiga doon sa kama na isang patay na iglesia. Tayo po ang susuri. Ihiwain po natin, titignan ang bawat pyesa niya para malaman natin kung bakit namatay, anong itsura ng patay. Itong iglesyang ito ay may, kahit napatay siya, ay sabi ng Panginoon, may reputasyon kang buhay. Meron siyang reputasyon na buhay. Ang sabi po sa atin, doon sa ating binasa kanina, sa iglesia sa anghel ng iglesia ng Sardis, sinulat mo, ang bagay na ito, sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos, may 7 bituin, nalalaman kong iyong gawa at ikaw ay may pangalang ikaw ay buhay. Pero ikaw ay patay. Meron kang reputasyon na buhay, pero patay ka. So hindi pala patay ating susuriin. Zombie pala yung ating susuriin. Kilala siyang, gumagalaw siya, lumalakad, merong anyo ng buhay, pero patay pala. Ito pala yung kanyang kalagayan. Reputation of being alive. Literally, the name that you are living, may pangalan ka na nagsasabing ikaw ay buhay. Ito ang sinasabi ng reputasyon is kung ano yung nakikita ng tao. Pag yung taong tumanaw dito sa church in Sardis, sabihin, buhay na buhay itong church na to. At nakikita yung presensya ng Panginoon sa church na to. Sila'y tunay na mga alagad ng Panginoon. Tama itong iglesyang ito. Gusto ko dito sa iglesyang ito. Ano po ba yung mga karakteristik na binigay ng ating Panginoon sa kanyang banal na kasulatan na palatandaan ng isang buhay na iglesia? Ano ba itong mga katangiang ito? Doon, nung unang isilang ng iglesia, pinakita po sa atin ni Lucas sa Acts chapter 2, 42 to 47, kung ano yung larawan. Kasi doon sa Acts chapter 2, binanggit po ito ni Lucas para sabihin na ipinanganak na yung church at ito yung kanilang ginagawa. Ang sabi po sa atin, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. Then the fear came upon every soul, and many wonders and signs were done
through the apostles, now all who believed were together, had all things in common. They sold their possession and goods and divided them among all as one had need. So continuing daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Nando sa kanila yung pagmamahalan sa bawat isa, naroon ang panalangin, nando ang breaking bread, nando yung kanilang pagtitipon-tipon. Ito yung pinakikita at ang Panginoon ay nagdadagdag sa kanila sa araw-araw. Ang mga Puritans, sinamarize nila lahat ang katangian ng isang iglesia. Anong hahanapin natin sa isang iglesia para sabihin natin, itong iglesyang ito ay buhay at totoo. Meron pong mga Puritans sa 3 palatandaan na dapat daw hanapin. Ang unang-una ay ang matapat na pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang kanilang mga pangaral ay ayon lagi sa salita ng Panginoon at buong katapatang ipinangangaral at ipinamamahala at pinalalakad ng church ayon sa salita ng Panginoon. Ang ikalawang palatandaan ay yung proper administration of the sacraments. Meron silang tamang Lord's Supper, meron silang tamang baptism doon sa kanilang iglesia. At ang ikatlo ay ang church discipline. Hindi nila pinababayaan na magpatuloy ang kasalanan na didisiplina yung mga may kasalanan. Now, ang church sa Sardis, yung Sardis church, nasa kanya lahat ito. Kapag binasa mo yung Acts chapter 2 at hinanap mo sa kanilang katangian, nasa kanila lahat. Kapag tinignan mo yung palatandaan ng mga Puritans at tinignan mo, nasa kanilang lahat ng mga bagay nito. Yung Sardis church has all the marks here indicated. At sino mang nasa labas ng church na alam ang mga palatandaan, pag tinignan nila yung church sa Sardis, ito ay tutugma. Papasa sa standard. Sa ating panahon, maraming ganyan. Kapag pumunta ka, gumala ka, tinignan mo, pasado lahat itong mga, pag narinig mo ang pagsamba nila, ba, tama, ang ganda ng kanilang awitan. Pag tinignan mo, may mga dalang Bible. Umaattend ng Bible study. Wow, tama lahat itong iglesyang ito. Pero ang problema, hindi lang yung tagalabas ang tumitingin. Hindi lamang yung mga tagaloob ang tumitingin doon sa church. Hindi lamang silang nanunukat. Meron pang isa na tumitingin sa church at meron siya rin siyang analysis kung ano ang kalagayan ng iglesia. At ito ay ang Panginoon. Na nagsabi sa kanila, may reputasyon kayo sa paningin ng lahat, sa pananaw ng tao, kayo'y buhay na buhay. Pero kayo, sa aking pananaw, patay na. Ang Panginoong Hesus mismo na naglarawan sa kanyang sarili, na hawak niya ang 7 spirits of God and the 7 stars. Yung 7 spirit, ito'y kumakatawan sa banal na spirito at yung 7 stars, ito yung mga mangangaral doon sa iglesyang ito. Ako ang may hawak dito. Yung 7 spirit is the Holy Spirit of God sa kanyang saving work. Siya yung responsable sa pag-convict sa mga tao. Kung may pupuntang unbeliever, yung Holy Spirit ang magkukonvict. At siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga nangangaral sapagkat hawak din niya yung mga mangangaral. Ibig sabihin, kung walang banal na spirito, sino mako-convert? Sino magbabago? Sinong tatabla ng pangangaral? Sino makakaintindi ng salita ng Panginoon? Kaya sabi ng Panginoon, ng babala, patay kayo. At kung patay kayo, walang espiritu ng Diyos sa inyo. Wala ang bisa ang pangangaral. Walang kabuluhan ang lahat ng inyong ginagawa. Si Jesus mismo ang nagpapadala ng Espiritu na lumulwalhati sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng tamang pagsamba.
At itong Jesus na ito, ang nagsabi, patay kayo. Patay kayong iglesia. Para sa akin, itong pinaka-nakakatakot na kapintasan ng isang iglesia. Ang magkaroon ng anyong buhay, pero sa mata ng Panginoon, patay na pala. This is not the first time na nagkaroon ng ganitong uri ng iglesia o hindi lamang itong natatangi na merong masiglang iglesia. Matatandaan nyo yung sa chapter 2 ng Revelation, yung Ephesian Church. Yung Ephesian Church, sabi ng Panginoon, kinongratulate muna niya. Ang sipag ninyo magtrabaho. Sabi niya, yung pagka may gustong mangaral, sinusuri niyo muna. Kailangan tama ipapangaral. Tama lahat yung ginagawa. Pero, sabi ng Panginoon, nawala na yung pag-ibig sa puso niyo. Pag-ibig sa akin at pag-ibig sa bawat isa. Kaya, tatanggalin ko na ang inyong lampara. Ibig sabihin, hindi na kayo church. Ganon din yung Laodicea. Laodicea, iba naman katangian nila, napakayaman. Ang laki mag-offering ng mga tao. Ang dami nilang pera. Kaya sa kanila, hindi namin kailangan ng tulong kahit saan. Pero sabi ng Panginoon, maligamgam kayo, isusuka ko kayo. At ang larawan ay pinakita ng Panginoon, sabi sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. Nagsaservice na ganyan ang Panginoon, nasa labas, ayaw papasukin. Sinara pa yung pinto. Yun ang kanilang larawan. Yung ibang mga iglesia, may mga kapintasan din na pwede mong makita. Pero itong ganitong uri ng kapintasan, ito po ang nakakatakot. Now, paano ba ng isang church na napakasigla, tama lahat ang ginagawa, tama lahat yung kanilang pamamaraan, sabihin patay. Ano pa ba ang kulang? 1689 kami. Ang Sunday school namin, napakaganda. Yung worship namin, maayos. May prayer meeting kami. Pero patay pa rin. Patay pa rin ang aming iglesia. Ano ba ang maaari at dapat pang gawin? Hayaan natin ang Panginoon mismo ang magpaliwanag. Sabi niya, be watchful, verse 2, and strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Sa Tagalog, sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang nagawa mo. May pagsamba kayo, pero hindi ganap. Meron kayong panalangin, hindi yan ganap. Meron kayong mga gawain, hindi ganap yan. Ang word lang na ginamit sa English perfect. Hindi ibig sabihin magiging perfect tayo sa lahat ng ating gawain. Meron silang gawain na nagbibigay sa kanila ng reputasyon na ito ay totoo, nakikita ng tao, ngunit yung kanilang gawain ay kulang. Hindi siya puno. Wala itong laman. Hindi po ibig sabihin katulad ng Roman Catholicism na nagsasabi na dapat meron kang gawin ganito, ganito at ganyan para ikaw maligtas at tanggapin ka ng ating Panginoon. Ang sinasabi ng ating Panginoon is that the Lord is that you have sufficient work to create a reputation that you're alive, pero sa perspektibo ng Panginoon, ang nakikita niya ay ang puso. At ang puso ay empty. Ang puso ay empty. Formal and hollow. Parang nagtawag ka ng mga meron kang inimbita yung boss mo sa opisina, boss, doon kayo mag-dinner sa bahay. Tapos nag-serve ka ng napakagandang plato na may takip na stainless pa. Meron siyang baso na napakaganda rin. Meron siyang tasa na napakaganda rin, ng made in China. Tapos na po yung boss mo, tinikman niya lahat. Walang mga laman. Pero kompleto ang ganda. Pati silver pa yung mga... Pero walang laman lahat. Walang inihain. Walang ibinigay. Puro lalagyan lamang. Yun po ang larawan na gustong ipakita ng ating Panginoon. Meron kayong reputasyon, naghahain kayo sa akin, pero walang laman lahat ng inyong hain. Anong ibig sabihin? Halimbawa, kayo ay nagpapahayag ng pananampalataya,
Nagpapahayag kayo ng pananampalataya, pero wala naman kayong totoong communion with God. Katulad ng ating lesson sa Sunday School, nagpapahayag, pero wala sa puso. Alam mo lamang, na-memorize mo lamang. Kayo ay gumagawa ng mabuti, nagbibigayan kayo, tumutulong kayo sa mahirap, pero hindi naman ito nanggagaling sa puso na nagmamahal at nagpapasalamat sa Diyos. Sumasamba kayo, nang ibig sabihin, nagpupunta kayo sa araw ng pagsamba, pero ang puso at isip ay wala naman sa sinasamba. Nakaupo, wala po ako kinuhusgan kahit sino, hindi ako marunong bumasa ng isip. Ang nakikita ko lang ay mga tulog, pero hindi po ako talaga nakabasa ng isip. Sumasamba, pero yung isip niya, naku, magluluto pa ako. Mahaba yata mag-preach ito si Pastor Maramara. Naku, yung umaambo na yata yung aking sinampay doon. Paano na kaya? Anong oras kaya ito matatapos? At aawit ang wala sa puso. Pero nandun ha, umaattend, pero mechanical lamang at formal. Yung puso na nagsasabi, umaawit sa Panginoon ng papuri, pero walang totoong pananabik sa Panginoon, pananabik na marinig yung kanyang tinig at pananabik na purihin at sambahin ng Panginoon, ang Panginoon. Wala siya nung kalungkutan doon sa mga nalalabi pa niyang kasalanan. Wala siya nung pagbayo ng dibdib, Panginoon, nagkasala na naman ako, nasigawan ko na naman yung asawa ko, Panginoon, yung aking, yung tatay at nanay ko, na taasan ko naman ang boses ng walang paggalang. And you're not bothered. Kompleto ka doon sa gawain, pero wala yung tunay na kalagayan ng Panginoon. At ang mga pangarap po sa buhay, puro sa mundo. Yumaman, tumataya ka pero siguro sa loto dahil baka sakaling swertehin ako. Yun ang sinasabi rito ni John. Sabi nga ni Lenski, the works themselves were empty. The people went to church and did many other things, but the faith, the love, the spiritual life that should have filled all the works have been growing less and less. Ni wala ka ng personal devotion. Ni wala ng panalangin. At ito ay hindi ina-address doon sa church. Nang sabihin ng ating Panginoon sa kanila, I know your works, that they are empty. It was the ang kanyang pagkakasabi ay, ibig sabihin, I knew it all along. Alam ko lahat yung mula nung magpayag ka. Alam ko lahat ang nangyayari sa inyong church. Tinitignan ko, and it's empty. Jesus as if waiting while watching their empty religious work. But it is becoming more and more empty. Katulad na sabi natin kanina, hindi sabihin perfect church, pero lalong nagiging empty. Lalong lumalala yung kawalan ng katotohanan. The whole church is dying from within. Its membership may be large. Sabi kay Lenski pa rin ito, its works may be great in number and size, but the life is dying or is already dead. Patay na. Ito po ang kalagayan ng maraming iglesia. Itong kalagayan ng marami sa ating panahon, kaya huwag kayo magtaka kung pagdating ng Antichrist, maraming tatalikod. Pansinin natin na ang Sardis ay hindi katulad ng mga problema ng ibang mga churches na mas madaling sagutin. Halimbawa, yung Ephesus, kitang-kita mo na yung kanilang coldness. Yung kalang kawalan ng pag-ibig. Ito yung mga church, nakapagsalita na ako sa ibang church na pagkatapos manalangin, pag sabi mo, Amen! Boom! Ang alisan kagad yung mga tao na walang pakialaman na kaya yung Ephesus halatang-halata na wala kayong pagmamahalan sa isa't isa. Yung Smyrna, inaatake sila ng persecution, kaya madaling malaman yung kanilang problema. Yung Pergamum, persecuted sila from without. At may mga attack ng heresy from within.
7 churches ito eh. Yung Thyatira ay tinotolerate nila yung si Jezebel sa kanilang kalagitnaan at hindi dinidisiplina. Yung Laodicea, talagang lukewarm sila ni yung pag-aawit nila ni walang buhay mawit sa Panginoon, walang panalangin mananalangin niya ng amen. Mamaya na pagkatapos yung dahil sa nakatulog na sa panalangin, ito yung mga kalagayan na sinasabi ng mga churches na to. Kaya madali mong malaman. Madali mong malaman, may problema itong church na to. Madali mong maobserban, may problema itong church na to. But ang Sardis, sa lahat ng obserbasyon may maayos. The words are regarded as open and undeniable evidence of life. Yung kanilang buhay. Obserba mo yung kanilang panalangin. Yung kanilang gathering. Okay na okay lahat. Ang persecution ay mapanganib at harmful to the church. Yung heresy ay naglalagay sa church sa kapahamakan. Pero yung emptiness and rottenness from within, sino ang pwedeng makadetect nito? Kung titignan niyo po ako, sabi nila, ang sigla-sigla ko pa raw, lakas-lakas ko pa. But I have cancer. Kung hindi ko sasabihin sa inyo, hindi niyo malalaman na kung pababayaan at grabe itong cancer ko, kinakain niya yung katawan ko galing doon sa loob. Ganon po yung Sardis. Pagka yung CR doon sa amin sa church, aakyat ka pa nakikita nila ako, lagi ako nagmamadali kasi. Pag umakyat ako, ang bilis-bilis ko umakyat, samantalang yung mga bata, pero hindi maakyat ng hagdanan. Sabi niya, Pastor, ang lakas-lakas mo talaga, ikaw pinakamalakas talaga dyan. Sapagkat yun ang nakikita nila. Hindi nila nakikita yung aking kalooban. Ito ang panganib. Itong panganib na hinarap ng Sardis. At lahat o anumang iglesia ay maaaring maging Sardis. At ang pinaka-vulnerable dito ay ang Reformatis. Dahil tama ang ating confession. Napaka-attractive ng confession ng Reformed Baptist. Talagang magugustuhan nila. Maganda yung programa natin. Dahil sinusunod natin ang regulative principle. May mga ministry. Tama ang ebanghelyo. Pero totoo kaya sa ating puso? Totoo kayang meron tayong kalungkutan sa kasalanan? Tayo ba'y may pagsisikap na maunawaan pa natin ang ating Panginoon? Yung bang iglesia ay mas importante sa Kanya na na-maintain ko yung mga tao, kailangan dumating sila, pag hindi sila dumating, pupuntahan ko, uy, na-miss ka namin, punta ka naman doon para makasama tayo, tapos bumalik dahil it felt important. Yung bang ating pagsamba, ang sabi ng banal na kasulatan sa Psalms 100, enter His gates with thanksgiving in your heart. Enter His gates, ibig sabihin, mula Lunes hanggang Sabado, naranasan mo ang Panginoon at papasok ka doon sa pagsamba, punong-puno na ng pasasalamat ng iyong puso dahil nanalangin ka na bago umalis sa bahay, naranasan mo ang Panginoon at umuwi ka na may pasasalamat sa pag-ingat ng Panginoon at araw-araw yan. At yung panalangin ay binigay sa atin, araw-araw na nanalangin tayo, give us this day our daily bread, keep me away from temptation, at naranasan mo lahat. Pagdating ng linggo, I will enter the gate of God with thanksgiving in my heart. Meron bang katotohanan na ganito? So kita niyo po, napakadaling magpanggap na isang iglesia. Napakadaling bumuo ng anyo ng isang iglesia. At sa akin pong pag-iikot sa mga churches, dahil na-imbita ko, nakikita ko po itong mga ito. Meron isang church na nag-invite sa akin. Sa tingin ko talagang patay yung church Nangangaral ka, buti kayo nakatingin sa akin yung iba. Parang magriring yung telepono, lalabas, may kakausapin. Sabihan ko yung pastor, sabi ko, nanganganib ang iglesia.
Meron naman isang church sa Cavite na yung pastor lang kumakanta eh. Kasi naman, hawak-hawak niya yung mic habang kumakanta eh. Kaya kagano yung mga members. Sabi ko, alisin mo yung mic mo. Kasi hindi sila makakanta, hindi na sila naririnig. Ang lakas-lakas ng mic eh. Marami pong mga ganitong uri ng iglesia. Marami ang ganito. But even Reformed Baptist Church with its strict adherence to good confession and the regulative principle could be as empty, as hollow as this. Nangangaral po ako sa isang malaking iglesia. Nung banggitin ko yung pangangailangan ng daily devotion, na hindi mo pwedeng sambahin ang Panginoon ang araw ng linggo kung hindi mo siya pinansin ang loob sa loob ng buong linggo. Hindi totoo yung pagsamba mo. Nung habang binabanggit ko yun, sabi nung asawa ng pastor doon sa asawa niya, sabi doon sa kanya, tapos tuwing babanggitin ko ang devotion, sabi niya, kaya nung matapos yung habang kumakain kami, kinamusta ko yung pastor. Ako, okay yung gawain mo, madami talaga. Kamusta ba ang iyong daily devotion? Ay, naku, pastor, busy kasi talaga ako. Wala talaga akong panahon na. Sabi ko, paano mo dadali ng iglesia sa devotion to God kung ikaw mismo wala? Ganyan pong nangyayari sa maraming mga churches. May mga magkakaaway na uupo sa isang iglesia. May mga itinatagong kasalanan. Pero buhay ang pananaw ng marami. Yun po yung Sardis. So kung tayo ay nasa ganitong kalagayan, ibig sabihin ba wala nang pag-asa? Hindi po, merong hope na binigay dito ang Panginoon. Sabi doon sa ating binasa kanina, wake up and strengthen what remains and is about to die. For I have not found your works complete in the sight of God. Remember then what you received and heard. Keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief and you will know at what hour. You will not know what hour I will come against you. Yet you still have few names in Sardis. People who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. The one who conquers will be clothed thus in white garment, and I will never blot his name out of the book of life, and I will confess his name before my Father. So hindi pa iniwanan ng Panginoon yung Sardis. Patay, pero sabi niya, wake up! Literally, keep awake, manatili kang gising. Ginigising pa rin ang Panginoon, yung mga iglesia. Huwag yung isuko. Sila inutusan to make firm what remains. Make firm what remains. In verse 3, they were asked to keep remembering and holding fast what they receive, and that's a gospel. Huwag mong pabayaan, ipaalala mo pa rin, may mga buhay pa dyan. Hindi pa totoong patayan. At ang dahilan na binigay, marami sa inyo meron pa rin hininga ng buhay. At ang iba ay marami pa rin pangako o pag-asa sa buhay na walang hanggan. Paano mangyayari yun? Patay na. Tapos gigisingin mo pa. Patay na. Pero hindi mo pa rin isusuko at sige ka pa rin, bubuhayin mo pa rin. Sapagkat meron pang palatandaan ng buhay. May nilibing kaming member namin, a very dear sister to me. Pinsang buo ko ito. At magkasama kaming lumaki. At naging very close kaming magpinsan. Kasi siya yung sakit ng ulo ko nun bilang kuya. Talagang ako yung nagbabawal sa kanya sa barkada, sinusundo ko. Pero nung maging Kristiyano, talagang grabe yung kanyang. Namatay po siya. Nung nandun siya sa kanyang deathbed, pinuntahan ko siya sa ICU, wala na. Kinakausap ko, marami nga kinausap sa ICU, pero gumagalaw siya, wala na talaga. Except pag hinawakan ko yung paa niya, sumisipa.
O so doon ko nakita, pag kinakausap ko siya, sabi ko, Maribe, kung naiintindihan mo ko, bigyan mo ko ng any side. Sisipa siya. O yung buhay pa yung paa. Narinig pa niya ako. So nang usap ako, this is Sardis. Maraming iglesia nasa ICU na. Ang tingin ng Panginoon, patay na. Ang tingin ng sa tansya ng Panginoon, patay na. Pero, alam din ng Panginoon na meron pang buhay na nanatili. Meron pang buhay na naroon at ang sabi ng Panginoon, palakasin mo yung natitirang buhay. Sa loob ng kahit anong patay na iglesia ay meron pang tunay na mananampalataya. Meron pang tunay na umiibig sa Panginoon. Meron pang tunay na sumasamba sa Panginoon. Naiirita itong mga taong ito na nagdaramdam sila, sumasakit ang loob nila kapag nasisira yung pagsamba. Kapag hindi maganda yung nangyayari sa pagsamba, buhay itong mga taong ito. Naroon sila, nagdurusa sila sa loob nitong iglesyang ito. At sila inaalagaan pa rin ng Panginoon while walking in white garment. Yung righteousness ng ating Panginoon, dala pa rin niya. Na ang tanging dahilan kung bakit sila nananatili sapagkat suot-suot nila yung white garment na bigay ng Panginoon. Ito po yung katuwiran ng Panginoon. Ang tao ay makasalanan. Kaya si Kristo'y kinakailangang mabuhay ng buong kabanalan para yung kabanalan na yon, yung katuwiran na yon, ibibigay niya sa mga nananampalataya. At nandun sila sa lugar na yon. At doon pa rin sila patuloy na tumitingin at tumaasa. Alam pa rin nila yung magagandang pangako ng Panginoon. Yung mga darat na ng church. Ang tawag dito sa banal na kasulatan ay remnant. Laging ganun ang Panginoon. Nagtatrabaho siya doon sa mga remnant. Yung Israel, tao niya yon, pero marami ron hindi kumasamba talaga sa kanya. Pero meron siyang remnant nung panahon ng pinakamasamang tao, pinakamasamang hari, si Ahab. Pinatay niya lahat ng mga propeta ng Panginoon. Ipinasok niya ang mga rebulto ni Baal doon sa templo. Dinungisan niya ang lahat. Kaya itong si Elijah, sabi niya, wala na akong pag-asa, mag-isa na lang ako. Sabi ng Panginoon, no. Meron pa akong itinira. Laging may remnant ang ating Panginoon. At sila ay inaalagaan pa rin ng ating Panginoon. They're being tested by fire. Ang Panginoon pa rin ang kanilang mediator. Ang Panginoon pa rin ang tagapagtanggol sa harapan ng Ama. Meron pa rin kahit saang iglesia. Pero ang sabi ng Panginoon, kung pababayaan mo yan, tuluyang mamamatay ang iglesia. Hindi ibig sabihin mapapahamak itong mga taong ito. Mawawala yan. Mawawala yan at paroroon yan kung saan sila aalagaan ng Panginoon. So ano pong tinuturo sa atin dito? Itinuturo ng entire Universal Church doon po patungo sa pagiging Sardian, dying church, an apostate church. Every local church therefore must be watchful. And everyone who desire na magkaroon ng isang iglesia must be watchful. Dapat titignan. Hindi lamang yung forma ang ating titignan. Hindi lamang yung mga gawain, kundi totoo ba itong mga gawain ito? Yung bang pagsamba ay totoo? Sa bawat sandali na tayo ay lumihis sa salita ng Diyos, papunta tayo sa landas ng kamatayan ng iglesia. Kapag pinabayaan natin ng iglesia will be ruled by emotion, by logic, by reason, by philosophy. Kapag pinabayaan natin yan, ito'y patungo doon sa landas ng kamatayan. Every time yung church, ang concern doon sa kanilang pagsamba ay masunod lamang yung programa. At hindi yung totoo ba yung pagsamba ng mga tao. Totoo ba na silang kanilang puso ay tunay na dumadakila sa ating Panginoon? And as a devil who can appear as angel of light,
ay nagtanim na sa loob ng iglesia ng mga hindi tunay na Kristiyano, ng mga hindi tunay na mananampalataya, papunta na sa kamatayan. Every time we grow contented na tayo nagpa-participate lamang, patungo na yun sa kamatayan. Nagpa-participate ka lang pagdating mo sa bahay, puro away pa rin, full of hatred, full of rebellion. Nagko-contribute ka sa kamatayan ng iglesia. Kapag ka mga miyembro, kita niyo mga natutuklasan natin, ay nagagawa pa rin actively magsimba habang nagkukumit ng kasalanan, alam niyang kasalanan, ito'y nagko-contribute sa kamamatay. Ibig sabihin, dapat uncomfortable na siya ron. Kaya sabi ko nga, kapag meron tayong bisita o meron man dito sa church, dalawa lang dapat ang maging response nila. It's either bayuhin nila yung kanilang puso at talagang magsisi sila, nahantad na naman yung aking iglesia, o magalit sila doon sa nangangaral dahil naihantad yung kanilang iglesia. Pero hindi pwede, na komportable lang sila, hindi sila na-open sa sinasabi, hindi sila na-open, masaya sila, pero hindi totoo at yung kanilang puso at nabubuhay pa rin sila sa paglakad sa kasalanan. As church becomes dominated by eloquence or influence, kaya na empty yung tao, empty yung nangangaral, ito'y delikado na. Patungo na sa kamatayan. But the great hope, there will always be those who, according to John, who have not defiled their garment but ready to die. Even those who are described as those that remains and is about to die. Madadamay pa rin sa kamatayan. Ang isang iglesia laging ganun. Alam ng Panginoon kung sino yung kanya doon. Alam ng Panginoon kung sino yung totoo. Dapat ang hinahanap natin ay yung kalooban ng ating Panginoon. But the most important question every member or every attender of the church to answer and be concerned about is, saan ako nabibilang? Kasi itong isang church, doon sa panlabas, pwedeng kasama lahat. Diyan ako umaattend, kahit hindi pa church yan, diyan kami, magkakasama kami diyan. Pero sa loob noon, nandun yung totoo na sinabi ng Panginoon, inilagay ko yung mga anak ko yan. Kung titignan sa labas, hindi makikita kagad. Pero alam ng Panginoon. Ang tanong dito, saan kayo nandoon? Kabilang ba kayo doon sa nagpapahalaga lamang doon sa gawain? Nagpapahalaga lamang na ako'y maka-attend dito, maka-attend doon, at magkaroon ako ng anyo ng pagiging isang Kristiyano? O kayo kabilang doon sa naghahanap talaga sa Panginoon? Na gusto ko ng buhay ko ay sumang-ayon sa gusto ng Panginoon. Na hinahanap ko ang kalulatian ng ating Panginoon. Maaring ikaw ay punong-puno ng gawain, but is empty of true faith and true love for the Word, for the Lord. Ano bang motivation natin? Meron ba tayong desire talaga na pagpupunta tayo rito, ano sinasabi natin, halimbawa, dito ng anak, saan tayo pupunta? Magsisimba tayo. Wala ba sa ating puso't isip, makakatagpo kong Panginoon ngayon na nangako sa akin na pagka meron dalawa o higit na nagpupulong, naroon ako sa kalagitnaan, nandun ang aking Panginoon. Makikita niya uli ang aking puso. Makikita niya uli yung aking mga kasalanan. Paligid tayo ng mga may reputasyong buhay, ngunit patay. Huwag nating pabayaan na dalhin itong deadness nito sa ating kalagitnaan. Ituon natin ang ating pansin sa ating Panginoon. Tiyakin natin ng ating layunin ay hindi lamang matupad yung ating tungkulin, kundi malapit sa Panginoon, marinig ang kanyang tinig, malaman yung direksyon na binibigay niya sa aking buhay. Huwag tayo makontento na yung buhay lamang natin ay tumatakbo lang na parang wala lang, kundi hanapin natin ang koneksyon ng ating buhay
sa ating Panginoon? Meron bang totoong communion sa atin? Meron bang totoong pagsamba? Nakikita ba natin ang kadakilaan ng Panginoon? Meron ba tayong totoong pagmamahalan sa bawat isa? Meron ba tayong totoong pagkamuhi sa kasalanan? Pag wala ang mga bagay nito, it's a dead church. Kung wala sa iyo mga bagay nito, isa ka ron sa mga nagko-contribute sa kamatayan ng Panginoon. So nakita po natin ang Christianity ay hindi po simply being in a church at susunod ka sa lahat ng ginagawa ng iglesia. Hindi lamang ito simply, it's not only mouthing verses, standing up, singing. Christianity is being connected to God in Christ. It's being connected to God in Christ. And no one can come to Christ and believe unless nakita niya yung kanyang pangangailangan. Nakita niya yung pagiging makasalanan niya. At kapag na-encounter na natin ang perfect righteousness of God at nakita mo yung pagiging makasalanan, huwag mong nasahay na, ay, sasama ko sa kanila para maiayos. Come to Jesus. Come to Jesus. Tignan mo ang kanyang ginawa, ang kanyang kabanalan at lahat sa kanyang buhay. At manampalataya ka sa kanya. Pag alis ng dito buka, mamaya pagkatapos, huwag niyo lamang isipin na, natupad ko na yung tungkulin ng araw na ito. Babalik na ako sa pinanggalingan kong mundo. Ang tignan natin, nakatagpo ko ba ang Panginoon ngayon? Nangusap ba sa akin ang Panginoon? Meron bang pagbabagong naganap sa aking isip at puso sa pagtagpong ito? Sapagkat kung wala, you cry out to God. Mag-repent, magsisi tayo. At hingin natin sa Panginoon, Panginoon, sa susunod na linggo ulit, gusto ko ulit na makatagpo ka. And before coming to church, tiyakin natin na alam natin ang ating layunin. Sambahin ang Panginoon. Makasama natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay mangusap sa atin. Ihanda natin ang ating puso. Hindi lamang araw ng Sabado, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Napakarami ng tumanda sa Kristyanismo. Tumanda sa churches. Pero walang pagbabago sa pag-ugali, sa damdamin, sa pananalita, sa isipan, sapagkat relihiyon lamang ang kanyang pinasok at hindi relasyon sa Panginoon. Hanapin natin ang tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na nabuhay ng buong kabanalan para ang kabanalan niya ay maging atin at namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo sa Panginoon. Nalangin tayo. O aming Panginoon, nagpapasalamat po kami na alam mo ang aming kalagayan, alam mo ang aming kahinaan, alam mo ang aming kasalanan, at ikaw lamang, Panginoon, ang makatutugon sa lahat ng ito. Kaya't ang dalangin namin, O Diyos, mangusap ka nawa sa amin. Aalisan na kami sa pagpupulong na ito na nakita namin ang aming kakulangan at isusuko namin sa lahat at magsisisi kami sa aming pagpapabaya sa kalagayan ng aming mga kaluluwa. Tignan mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa at pauwiin mo kami ng iyong pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa tapat na pangaral ng kanyang salita. Tayo po'y tumugon sa pag-awit ng isa pang hymn, The Church's One Foundation. Tayo po'y tumayo sa ating pag-awit. From many
Let us pray. Lord, we thank you, Lord, for the preaching of your word. We thank you, Lord, for the truth that came out from it. Nalulugod kami, Panginoon, sa katotohanan ito na nakita namin ng aming mga sarili. And here we are, analyzing our situation. Are we truly dead? Or there's still hope sa aming mga buhay, Panginoon, bilang mananampalataya, na kami ay maaaring sa aming panglabas ay naroroon ang mga marka ng pananampalataya, naroroon ang mga badges of faith, but deep within our hearts ay patay kami sa iyong harapan, Panginoon, sapagkat kami walang relasyon sa inyo. Pawang relihiyon lamang ang nasa amin. Kaya salamat po sa katotohanan na ito na hindi naman walang pag-asa ang mga bagay. Kundi kami gumising sa katotohanan, panghawakan namin ang natitirang katotohanan sa amin at ang iyon ang ibanghelyo po ninyo. Na ito ang bubuhay sa aming pananampalataya, sa aming espiritu. Kami magpapatuloy sa inyo. At hindi lamang sa panlabas kami makakitaan na kami tunay na tagasunod ninyo, kundi kami, Panginoon, ay magkaroon ng true communion with you. This is what we've learned. This is what we got from your word. And this is what we want to live on with our lives sa aming pagharap sa mundong ito, Panginoon, na ang maraming pagbabalat kayo sa aming buhay na kung wala ang iyong salita, ay hindi ito magiging totoo sa amin. Hindi namin makikita ang tunay naming kalagayan. Salamat po. Nawa meron dito na napakinggan ng katotohanan ito na wala silang relasyon sa iyo, Panginoon, at di ka nila kilala. Sapat sa pamamagitan ng iyong salita, ay binuhay mo ang kanilang puso at nakakilala sila kung ano ang kalagayan nila sa iyo, sa iyong harapan. Na sila'y patay, na kung wala ang Panginoong Kristo, ay hindi sila magkakaroon ng buhay at magkakaroon ng relasyon sa iyo. Nawa nahipo nito ng iyong mga salita ang puso ng mga nawawala na yung mga tupa at sila'y mabuhay sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po sa pangaral ng iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo.